Mga kasirin, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, isang kwento ng tapang at pag-asa ang ihahatid namin. Kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at ang lakas na magpatuloy kahit matapos ang mga pagsubok. Para sa lahat ng dumaan sa matinding, hirap at naghanap ng bagong simula, ito ay para sa inyo. Tara, samahan ninyo akong pakinggan ang kwento ni Jeneline kung paano siya nakahanap ng lakas para magsimula ulit. Ready na ba kayo? Let's dive in. Ako nga pala si Jeneline, isang 28 taong gulang na babae. Hindi ko naman nakalain na darating ako sa ganitong sitwasyon. Pero eto na nga, naranasan ko na rin. Marami na akong pinagdaanan at bawat araw ay may mga pagsubok na dumarating. Pero ang pinakamatindi sa lahat ng ito ay nangyari nung isang araw na halos magbago ang takbo ng buhay ko. Maganda naman ako, sabi ng mga tao. Hindi ko na pinupuna masyado kasi ang totoo, hindi naman ako ang tipo ng babae na mahilig magyabang. May asawa akong si Janrick at meron kaming anak. Sa tingin ng iba, simple lang ang buhay namin. Pero sa likod ng mga ngiti at pagkakaroon ng pamilya, hindi lahat ng bagay ay ganun kadali. Si Janrick, hindi siya masyadong vocal tungkol sa mga problema namin. Magkakasama kami sa bahay pero parang may kalungkutan din siya. Alam kong mahirap ang buhay para sa kanya, pero hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko kayang ipagpatuloy ang mga sakripisyo namin. Isa akong nanay na palaging tinitingnan ang mga anak ko hindi para magbigay ng sagot sa lahat ng problema, kundi para magsilbing gabay sa kanila. Laging may takot sa puso ko na baka hindi ko magampanan ang lahat ng papel na inaasahan mula sa akin bilang asawa, ina, at bilang isang babae. Nasa ganoong kalagayan kami ng isang araw. Habang nag-uusap kami ni Janrick, bigla niyang nasabi ang mga salitang hindi ko akalain na maririnig ko mula sa kanya. Meron siyang alok at hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Jeneline, sabi niya, kailangan ko ng tulong. May pagkakataon na maaaring magbago ang buhay natin at medyo masakit, pero kailangan ko to. Nagulat ako. Hindi ko maintindihan. Huwag sana, sabi ko sa isip ko. Hindi ko na kayang makinig pa sa kung ano man ang ibig niyang sabihin, pero hinayaan ko lang siya magsalita. Pinahiram ako ni Leo para sa pera. Nagpumiglas ang dibdib ko. Si Leo, isang negosyante na may yaman. Nakilala namin sa mga business dealings. Baka may kinalaman siya sa mga pagkakalugi ni Janrick. Hindi ko na rin nabilang kung ilang beses ko nang narinig ang pangalan niya. Pero ang akong matutulungan ng pagpapatawad ko sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng nararamdaman ko, sa isang tingin ko sa mga anak ko, naisip ko na kailangan ko ring magdesisyon. Wag sana, hindi ko kaya. Pero parang wala akong magawa kundi sumunod. Dahil ang buhay namin ay naglalakbay sa isang madilim na landas na hindi ko alam kung paano ko masusundan. Minsan naiisip ko kung paano ba nagsimula ang lahat. Kung alam ko lang na aabot kami sa ganitong punto, baka sana'y tinanong ko si Janrick bago pa niya gawing desisyon yon. Pero wala akong choice. Naalala ko pa ang unang pag-alis ko papuntang opisina ni Leo. Nakaupo ako sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang sarili ko. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ako. Kung maghahanap ako ng dahilan para hindi pumunta, baka mawalan kami ng lahat. Nagdamit ako ng simple. Hindi ko rin alam kung ano nga asahan ko. Isa lang ang siguradong nararamdaman ko. Takot. Hindi ko nga alam kung anong ikinagagaan ng mga paa ko habang papunta ako sa lugar na yon. Sa isip ko, malamang, walang magiging mabuti sa sitwasyong ito. Pagdating ko sa office ni Leo, iba ang pakiramdam ko. It's too fancy. The glass walls, the expensive furniture, it felt like a whole different world. One that was too far from the life I knew back in Laguna. I tried to shake off the feeling, but it kept gnawing at my insides. Jeneline, welcome, sabi ni Leo. Habang nakatayo siya sa likod ng mesa niya, nakangiti ng may pag-aalinlangan. Ang mga mata niyang maligaya, parang hindi mo alam kung anong pinaplano.
Huwag ka nang mag-alala, mag-uusap lang tayo. Okay lang po ba ako dito? Tanong ko. Parang natatakot na, kahit hindi ko alam kung anong klaseng tanong yon. Walang mali. Jeneline, sagot ni Leo. Naglalakad patungo sa kanyang desk at nag-alok ng upuan. Alam ko ang hirap ng kalagayan ni Janrick at gusto ko lang tumulong. You're a beautiful woman and I'm sure you understand. Business isn't always straightforward. Pinilit ko pa rin kalmahin ang sarili ko, pero parang bumangon lahat ng mga tanong sa isip ko. Pumipigil ako magalit o magpakita ng alinlangan, pero ang mga salita ni Leo ay may matinding epekto sa akin. Habang nagpapaliwanag siya, napansin ko ang mga detalye sa paligid, ang mamahaling relo, ang malalaking painting sa dingding, at ang mga mamahaling dekorasyon. Kung ang buhay ko sa Laguna ay puno ng simpleng mga pangarap, parang ang buhay ni Leo ay puno ng mga bagay na hindi ko kayang abutin. Sinabi ni Leo, I'll make sure your family has what it needs. I just need you to trust me. Ang mga salitang, iyon ay parang may magnet na humihila sa akin. Hindi ko na kayang magpigil pa. Nang makita ko siya na lumapit at hawakan ang kamay ko, parang nagdilim ang lahat. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko. Parang ang bilis ng lahat. Pero hindi ko na kayang mag-back out. Kailangan ko na lang magpatuloy. Let me take care of you, Jeneline, sabi ni Leo, at dahan-dahan niyang inalis ang aking kamay sa mesa. Tumayo siya at ipinakita sa akin ang kanyang opisina na parang isang malupit na palabas sa telebisyon. Lahat ng gamit, mula sa mamahaling set ng sofa hanggang sa malaking flat screen TV. Lahat ng bagay sa paligid niya ay nagpapakita ng yaman at ako, nasa gitna lang ng lahat ng yon. Nakakaramdam ng guilt at kalituhan. Napansin ko na may isang maliit na kwarto sa likod ng opisina. Let's talk there, Anya. Hindi ko alam kung anong pumipilit sa aking katawan upang sumunod, pero sumunod ako. Dinala niya ako sa isang kwarto na parang isang maliit na lounge area. May mga couches at isang maliit na bar. Pagpasok namin, hindi ko alam kung ano ang susunod. Hindi ko na kayang magtago pa ng nararamdaman ko. Naupo kami at nag-umpisa na siyang mag-serve ng inumin. You don't have to worry, sabi niya habang naglalagay ng ice sa baso. You've got a lot to offer, Jeneline. I know what you need and I can help you get it. Hindi ko na kayang magsalita. Tinutok ko ang mata ko sa baso ng inumin na halos hindi ko na matikman dahil sa kaba sa puso ko. Binigyan ako ni Leo ng inumin at sabay kaming uminom. Nakaramdam ako ng pagkamabigat sa katawan, parang unti-unti akong nawawala sa sarili ko. Maraming bagay ang naglalaro sa isip ko. Pero isa lang ang alam ko. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Hindi ko na kayang lumaban sa sarili kong nararamdaman. Ang inumin ni Leo, kahit hindi ko gusto, ay nagpapawala ng takot ko at pinapaamin niya ako sa mga bagay na hindi ko akalain. Hindi ko kayang tanggihan ang kanyang alok. Hindi ko kayang itulak ang mga pabor na ibinibigay niya na para bang hindi ko na kayang magpigil pa. Si Leo ay parang hindi ko kayang tanggihan. Parang may kontrol siya sa bawat kilos ko. Habang patuloy kami sa kwentuhan, naisip ko na parang hindi ko na kayang tapusin ang gabing ito ng buo. Ang katawan ko ay nanghihina, pero ang utak ko ay nagsisiksik ng mga tanong. Mga tanong na walang kasagutan. Parang ang lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya ko. Pero parang ang kasunod na hakbang ay makapagpapabago sa akin. At sa mga oras na yon, hindi ko na alam kung anong magiging epekto sa amin ni Janrick o kung paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nangyari. Pero ang sigurado lang ako, hindi ko na kayang lisanin ang sitwasyon ng buo. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Ang mga kamay ni Leo ay patuloy na humahaplos sa katawan ko. At sa mga sandaling iyon, ang mundo ko'y nagsimulang lumabo. Lahat ng iniisip ko ay nagiging magulo. Hindi ko na alam kung anong klaseng pagkatao ako. Naramdaman ko ang presyo ng init ng kwarto, ang mabangong amoy ng kanyang pabango, at ang mabigat na hininga niya na sumasabay sa ritmo ng bawat galaw.
Nang tinanong ni Leo kung nagtitiwala ako sa kanya, hindi ko na kayang magsalita. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok at ang takot ay nagsimula na ring kumalat mula sa aking mga daliri hanggang sa aking mga paa. Hindi ko na alam kung anong desisyon ang gagawin ko dahil ang katawan ko ay nagsimulang mawala ng kontrol. Hindi ko kayang umiwas at wala akong lakas para magsalita. Ngunit sa mga susunod na segundo, isang bagay na hindi ko inaasahan ang nangyari. Habang tinutok ko ang mata ko kay Leo, naramdaman ko ang pumasok na ibang presensya sa kwarto. Hindi ko pa napansin kanina, ngunit narinig ko ang mga yapak ng mga paa na papalapit. Leo, anong nangyayari? Ang tanong ko, nanginginig na ang boses. Hindi ko alam kung anong klaseng laro ang pinapasok ko. Walang mangyayari sa iyo, Jeneline, sabi ni Leo na parang may kabuntot na lihim sa kanyang boses. Gusto ko lang makatulong. Pero may mga bagay tayong kailangang ayusin. At bago pa man ako makapag-isip, nakita ko na may iba pang tao na pumasok sa kwarto. 2 pa, 3, mga lalaki. Ang mga mata ko ay bumangon sa takot. At ang katawan ko'y tila hindi makagalaw. Hindi ko kayang ilayo ang sarili ko sa lugar na yon. Kahit na ang bawat galaw ko'y nagpaparamdam ng higit pang takot at kalituhan. Jeneline, relax ka lang, sabi ng isa sa kanila. Na may tinig na puno ng alok at pangako. Tumabi siya sa aking kabila. At ang mga mata niyang naglalaman ng mga intensyong hindi ko kayang ipaliwanag. Si Leo, na unang nagpasimula, ay ngumiti at tumango. Parang wala lang, na parang hindi ko na kayang umalis sa lugar na yon. Isang kilig na hindi ko kayang tanggihan. At kasabay ng mga lalaki, ay nagpatuloy ang mga galak na walang kamalay-malay sa aking katawan. Is this really necessary? Tanong ko, nanginginig ang katawan at ang isip ko'y punong-puno ng tanong. Hindi ko na kayang kontrolin ang mga emosyong umagos sa aking dibdib. Ang buong sitwasyon ay nagiging mas mahirap. Naglakad siya patungo sa isa sa mga lalaking naroroon at saka sumenyas. Jeneline, you're going to enjoy this. Don't fight it. It's just how things work. Kahit anong pagsubok kong lumaban, wala akong magawa. Wala akong lakas na humarap sa mga mata nilang nag-uusisa. At wala akong lakas na magsalita ng mga katagang magbibigay ng hangganan sa kanilang mga balak. Habang iniisip ko kung paano ko aaksyonan ang lahat ng nangyayari, ang takot at kalituhan ay patuloy na umuukit sa aking isipan. Hindi ko na kayang mag-back out. Ang katawan ko ay patuloy na nawawala sa aking mga kamay. At ang mga lalaki sa kwarto ay hindi ko na kayang itulak palayo. Parang unti-unti na akong nawawala sa mga mata ko. At si Leo, na halos nagsilbing gabay sa akin, ay siyang nagpapaikot ng lahat ng ito. Bago ko pa man lubos na maisip, naramdaman ko ang unang halik ng isa sa kanila. Malupit, mabilis, at walang paunang pag-aalinlangan. Ang mga mata ko'y tila naguguluhan at ang mga labi ko'y hindi kayang magprotesta. Ang mga kamay ni Leo ay kumapit sa aking balikat, habang ang mga lalaki sa paligid ko ay nagsimula ng maglakbay sa aking katawan. Bawat galaw ay nagpapahirap sa aking sarili, at bawat hakbang na kanilang ginagawa ay nagtutulungan para mawala ako sa aking katinuan. Just let it happen, sabi ni Leo. At habang naririnig ko ang mga salita niyang iyon, ang katawan ko ay patuloy na pinapalakas ng mga lalaki sa kwarto. Ang init, ang alingaw-ngaw ng mga tunog, at ang bawat galaw ng aking katawan ay nagiging isang blur na hindi ko kayang balikan. Hindi ko na kayang magpigil pa. Ang bawat segundo ay nagiging isang pagkatalo. Hindi ko na kayang alisin ang mga sarili ko mula sa kwarto ni Leo. Lahat ng nangyayari sa akin ay unti-unting nagiging isang bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang katawan ko ay tumatanggi sa aking isipan, ngunit sa huli, ang mga galak ng mga lalaki sa paligid ko ay nagsimulang magtagumpay. Habang iniisip ko ang aking pamilya, si Janrick, at ang aking mga anak, naramdaman ko ang kirot na hindi ko kayang takasan. Ang lahat ng ito ay isang pagsubok na hindi ko alam kung paano ko malalampasan. Ang katawan ko ay patuloy na nagiging bahagi ng kanilang laro, at sa bawat sandali, ang kaluluwa ko'y natutulala.
Hindi ko na kayang magsalita. Hindi ko na kayang magpigil. Habang ako ay patuloy na tinatangkilik ng mga mata ng mga lalaki, pakiramdam ko'y unti-unting nawawala ang kontrol ko sa aking sarili. Hindi ko alam kung anong nangyayari o kung anong klaseng sitwasyon ito. Ang mga galaw nila ay nagiging mas mabilis at mas tiyak, habang ang mga kamay ko'y patuloy na nangangaligkig, naghahanap ng anumang pwedeng magsilbing panghawakan. Hindi ko kayang gumalaw at wala akong lakas na magsalita. Ang katawan ko'y tila gumagawa ng mga desisyon na hindi ko kayang kontrolin. Si Leo, na mula kanina ay hindi ko na matandaan ang mga galak sa kanyang mukha, ay ngayon ay tumayo sa isang sulok, pinapanood kami. Siya lang ang kilala ko, pero ang mga iba, mga lalaki sa kwarto, hindi ko sila kayang maalala. Ang mga mata ko'y naguguluhan, hindi makatingin sa kanila. Hindi ko kayang tanggapin na ganito ang nangyayari. Ngunit ang katawan ko ay patuloy na nagiging bihag ng bawat haplos, halik, at pagsasalita ng mga lalaki sa paligid ko. Jeneline, sabi ni Leo, habang ang mga mata niyang puno ng kasiyahan ay hindi ko kayang tapatan. Relax ka lang. We're not doing anything you don't want. We're just helping you. Let us take care of you. You deserve it. Ang mga salitang yon ay parang may mga puwersa na umaabot sa puso ko. Isang bahagi ko ang nagsasabing itulak siya palayo, pero ang katawan ko'y nagsasabing iba. Hindi ko kayang magsalita at hindi ko kayang tumanggi. Kasabay ng kanyang mga salita, ang katawan ko ay nawawala sa kaligtasan ko. Don't worry, Jeneline. You're not the first one to be in this situation, ang sabi ng isa sa mga lalaki sa kwarto na lumapit sa aking gilid. We're just making sure you're comfortable. Ang mga kamay nila ay patuloy na gumagalaw sa katawan ko. Pinapalakas ang takot at kaguluhan na nararamdaman ko. Sa bawat segundo na lumilipas, parang nawawala ako sa sarili ko. Hindi ko na alam kung anong klaseng laro ito at kung anong klaseng pagkatalo ang dulot ng mga desisyong ito. Ang sakit ng sitwasyon ay nagiging mas matindi. Ang bawat isa sa kanila ay may pakiramdam ng kapangyarihan. At ako, si Jeneline, na nag-iisa sa kanilang mga mata, ay hindi kayang magprotesta. Hindi ko kayang magsalita. Hindi ko kayang ilabas ang aking mga saloobin. Nakatingin ako kay Leo, ngunit hindi ko na siya kilala. Ang mga mata niyang puno ng kasiyahan ay nagpapalalim sa aking takot. Ilang minuto pa at ako'y hindi na makagalaw. Nakaupo na ako sa kama at ang mga lalaki ay nagsimula na akong alalayan, habang si Leo naman ay patuloy na nanonood na parang may isang plano na hindi ko kayang intindihin. Is this what you want, Jeneline? Tanong ni Leo, habang ang katawan ko ay pilit na tinatangkilik ng mga lalaki. Just relax. This is all for you. Puno ng kalituhan at takot ang aking puso. Hindi ko kayang aminin sa sarili ko na hindi ako kayang magtanggol. Ang mga desisyon na tinulungan nila ako ay nagiging isang uri ng sakripisyo. Hindi ko kayang makawala. Tumango si Leo. At ang mga lalaki ay nagsimula ng magpatuloy sa kanilang ginagawa. Sa bawat galaw nila, mas lalong dumarami ang pag-aalinlangan sa aking isipan. Walang sino man ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na mag-isip. Hindi ko na kayang itulak sila palayo. Minsan, sumagi sa aking isipan si Janrick. Si Janrick, na asawa ko, ang tumulong sa amin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming pamilya. Ano na lang ang sasabihin ko kapag nalaman nila ito. Pero sa mga sandaling iyon, parang nawala na ang lahat ng iyon. Wala nang kami. Ang takot at ang mga galak ng mga lalaki ay nagpalala sa bawat segundo nang hindi ko kayang mapigilang mga pangyayari. Ang oras ay parang huminto, ngunit ang galak ng mga lalaki ay hindi. Hindi ko kayang alisin sa aking isip na hindi ako kayang itulak palayo sa kanila. Ang katawan ko ay nawawala, at lahat ng ito ay nangyayari sa mga kamay ng mga lalaki. Si Leo na lang ang alam ko, ngunit ang mga mata niya ay tila iba na. Habang ako ay nanonood ng mga nangyayari sa aking paligid, isang tanong na lang ang tumakbo sa aking isipan. Paano ako makakawala sa lahat ng ito? Ang bawat sandali sa kwarto ni Leo ay nagiging mas mabigat. Parang bawat oras ay isang taon
at ang oras na iyon ay tumatakbo ng mabilis at sabay-sabay. Hindi ko na kayang mag-isip ng malinaw. Ang aking isipan ay puno ng kalituhan at sakit. Sa tuwing ang mga kamay ng mga lalaki ay dumadampi sa aking balat, ang puso ko ay sumisigaw ng tulong. Ngunit ang katawan ko ay hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Nakaupo ako sa kama. Ang katawan ko'y nanghihina at bawat galak na nararamdaman ko ay naging isang pahirap sa aking kaluluwa. Si Leo, na parang hindi ko na siya kilala, ay patuloy na nanonood. Ang mga mata niya ay puno ng lihim, ng kasiyahan na hindi ko kayang unawain. Minsan, kapag tumitingin siya sa aking mata, parang may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko na kayang tanggapin ang mga nangyayari sa aking buhay. At ang takot ay unti-unting kumakalat mula sa aking puso. Jeneline, kung gusto mo ng ibang paraan, sabihin mo lang, sabi ni Leo. Ang boses niyang matamis, ngunit may halong lakas na parang may kontrol sa lahat ng nangyayari. Wala namang pilitan dito. Napakasakit. Sa bawat paghinga ko parang nawawala na ako. Ang mga lalaki sa paligid ko ay patuloy na nagsasaya at ako ay patuloy na nawawala sa kanilang mga galak. Ang katawan ko ay nagsasabi ng hindi, ngunit wala akong lakas upang iparating iyon. Ang takot ay sumisingaw mula sa bawat hibla ng aking katawan. Hindi ko na kayang magsalita, hindi ko kayang tumanggi. At sa mga sandaling iyon, napansin ko na ang mga mata ng mga lalaki ay nagsimulang magbago. Hindi ko na kayang ipaliwanag kung bakit. Parang may iba pang dahilan sa likod ng lahat ng ito at hindi ko kayang masaktan pananghigit. Habang ang mga lalaki ay patuloy na ginagawa ang kanilang gusto sa katawan ko, si Leo ay nakatayo sa isang sulok, pinapanood kami. Para siyang isang leader sa kanilang grupo. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng isang kasiyahan na hindi ko kayang tapatan. Tinutok niya ang kanyang mata sa akin at sa bawat pagtingin ko sa kanya, isang tanong ang sumagi sa aking isipan. Bakit ako nandito? Pilit kong pinigilan ang mga luha, ngunit ang sakit ay patuloy na naglalakbay sa aking katawan. Gusto kong magsalita, ngunit hindi ko alam kung paano. Sa mga sandaling iyon, ang katawan ko'y patuloy na nawawala sa aking mga mata. Hindi ko na kayang makita ang sarili ko sa kanilang mga mata. Ang mundo ko'y parang isang blur, at ang mga desisyon nila ay nagiging mga pangarap na hindi ko kayang baguhin. Leo, isang mahina at nanginginig na tinig ang lumabas sa aking labi. Pwede ba akong umalis? Ang mga mata ni Leo ay kumunot, at ang kanyang bibig ay naglabas ng isang mapanuyang ngiti. Jeneline, hindi na pwede. Dito ka na. Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi ka na makakawala. Ang mga salitang iyon ay nagpatindi sa takot na nararamdaman ko. Parang may isang puwersa na pumipigil sa akin na lumaban. Isang puwersa na mas malakas pa sa aking mga saloobin. Hindi ko kayang tumanggi at hindi ko kayang magprotesta. Ang isang lalaki sa aking gilid ay nagsalita. Relax ka lang, Jeneline. Walang makakapigil sa'yo dito. Magiging masaya ka din. Hindi ko na kayang makipaglaban. Pa! Ang bawat salita ay parang kalangitan na unti-unting nawawala sa aking mga mata. Ang lahat ng nangyayari ay hindi ko kayang itulak palayo. Lahat sila, kasama si Leo, ay nagiging bahagi ng aking mga pangarap. At ang sakit na nararamdaman ko ay walang katapusan. Sa bawat minuto na lumilipas, ang takot ay patuloy na dumadaloy sa aking katawan. Hindi ko kayang magdesisyon at hindi ko kayang baguhin ang sitwasyon ko. Sa lahat ng nangyayari, pakiramdam ko'y unti-unting nawawala ako. Hindi lang sa katawan ko, kundi pati na rin sa sarili ko. Ang mga mata ko ay puno ng takot at ang bawat galaw na ginagawa nila sa akin ay nagiging isang lihim na hindi ko kayang ilabas. Hindi ko kayang magprotesta. At ang bawat segundo na lumilipas ay nagiging isang pagninilay sa lahat ng desisyon ko sa buhay ko. Si Leo ay patuloy na nanonood, at sa bawat pagtingin ko sa kanya, may isang bahagi ng aking pagkatao na nagsasabing hindi ko na kayang lumaban. Sa mga sandaling iyon, ang bawat haplos at galak ng mga lalaki ay parang unti-unting nagiging bahagi ng sakit na nararamdaman ko.
sa aking dibdib. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos ng gabing ito. Wala akong lakas na magsalita o magsalita ng katotohanan. Ang takot ko ay sumasakop sa aking katawan. At ang mga lalaking naroroon ay patuloy na nagpapakita ng isang kasiyahan na hindi ko kayang abutin. Ang lahat ng ito ay parang isang masalimuot na bangungot na hindi ko kayang tapusin. At sa bawat sandali, naiisip ko na sana ay may pagkakataon akong bumangon, makalabas, at magtakda ng bagong buhay para sa aking saril. Matapos ang lahat ng nangyari kay Leo, ang mga tao sa paligid, at ang kaguluhan sa bahay ni Leo, nakaramdam ako ng matinding takot. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan, pero nagdesisyon akong magtago. Parang isang malaking bangungot na hindi ko kayang tapusin. Ang mga mata nila, ang galak nila sa pagpapahirap sa akin. Puno ng kahihiyan at galit ang aking puso. Pero may isang bagay akong natutunan sa gabing iyon. Kailangan kong tumakas. Habang may kalituhan at sigawan sa loob ng bahay, sinubukan kong maghanap ng pagkakataon na makalabas. Dahan-dahan akong tumayo at tinanaw ang pinto. Malayo pa, pero may pagkakataon. Walang tumitingin, kaya't mabilis kong binuksan ang pinto at nagmadali palabas. Sa aking isipan, tanging ang pamilya ko at ang anak ko ang naiisip ko. Kailangan ko silang iligtas mula sa mga kamalian na ginawa ni John Rick. Tumatakbo ako, at kahit hindi ko sigurado kung saan pupunta, ang kailangan ko lang ay makaalis at mapalayo sa lugar na iyon. Naglakad ako ng mabilis, tanaw ko ang mga kotse at bahay, pero hindi ko alam kung saan ang direksyon. Sa bawat hakbang ko, sumasakit ang aking katawan, pero ang puso ko ay puno ng determinasyon. Hindi ako titigil. Pagkatapos ng ilang minuto, nakahanap ako ng isang maliit na kalsada at doon ko naramdaman ang pag-asa. Nakakita ako ng isang pampasaherong jeep at mabilis akong sumakay. Hindi ko na iniisip ang kung anong magiging susunod na mangyayari. Ang tanging nasa isip ko ay makauwi sa bahay at muling magsimula, palayo sa lahat ng sakit na dulot ng masalimuot na buhay namin. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang naghihintay sa akin. Pero alam ko na sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko kailanman hahayaang magtakip ng dilim sa buhay ko. Babalik ako sa aking anak. Palalayain ko ang sarili ko sa mga tanik ang asawa ko. Ang dahilan kung bakit ako nahulog sa ganitong sitwasyon. Ang sarili kong asawa ang nagbenta sa akin. Bakit, John Rick? Bakit mo ko ipinagpalit sa ganitong uri ng buhay? Ano ba ang ginawa ko sa'yo? Habang ako ay naglalakad patungo sa loob ng bahay, naramdaman ko ang aking anak na tumakbo palapit sa akin. Ang mga mata ng anak ko ay puno ng kasiyahan nang makita ako. Ngunit hindi ko kayang itago ang galit na naglalagablab sa aking dibdib. Ipinatong ko ang mga bag na hawak ko sa lamesa at sininyasan ko ang anak ko na lumapit sa akin. Anak, maghanda ka na. Umalis tayo, sabi ko ng malamig. Hindi ko kayang magtago pa. Alam kong hindi pa siya nakakaintindi ng lahat ng nangyari, pero kailangan ko siyang ilayo sa lugar na ito. Kailangan ko siyang ilayo sa lahat ng sakit at mga pagkatalo na naranasan ko. Nakatingin siya sa akin, naguguluhan, hindi siya sanay na makita akong ganito. Mama, bakit po? Wala ba si Papa? Hindi ko kayang sagutin siya agad. Ibinaba ko ang mga bag at nilapitan ko siya. Hinalikan ko siya sa ulo at sinabihan ko siya ng isang bagay na para sa akin ay pinakamahalaga. Anak, hindi na babalik si Papa. Pumunta tayo sa ibang lugar. Pinunasan ko ang mga mata ko bago siya sumunod. Alam kong hindi pa siya handa, ngunit wala na akong magagawa. Hindi ko na kayang magpanggap pa na normal ang lahat. Hindi ko kayang ipaliwanag sa kanya kung bakit ang papa niya ang nagtakda ng lahat ng ito, na siyang nagbigay daan para makapasok ako sa kamay ng mga hindi ko kilalang tao. Pagtapos kong kausapin ang anak ko, napansin ko ang mga gamit ni John Rick, ang mga damit niyang hindi pa naipapak, ang mga gamit na iniwan niya sa sofa, at ang mga hindi natapos na usapan na hanggang ngayon ay bumaon sa aking isipan. Hindi ko na kayang tanggapin ang lahat ng ito. Hindi ko na kayang magsinungaling sa sarili ko.
Sa sobrang galit ko, binuksan ko ang pinto ng kwarto namin ni Janrick at tinanggal ang mga gamit na iniwan niya. Walang katapusang galit ang bumabalot sa aking katawan. Ang lahat ng hindi ko na kayang kontrolin. Ang sakit, ang takot, at ang paglabag sa mga pinaniniwalaan ko. Lahat iyon ay parang sumabog sa katawan ko. At saka ko naisip, kung hindi siya, gagawa ng hakbang na yon. Ang ibenta ako kay Leo at sa mga kasamahan nito. Hindi sana ako napadpad sa ganitong sitwasyon. Gusto ko na lang siyang iwanan dito at magpatuloy sa buhay ko. Pero ang anak ko, siya lang ang nagbigay sa akin ng dahilan para magpatuloy pa. Siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. At siya rin ang dahilan kung bakit ko iniwan si Janrick. Bumalik ako sa anak ko at tinanong ko siya kung handa na ba siya. Anak, may lilipatan tayong lugar. Okay lang? Tumingin siya sa akin at nagpakita ng matamis na ngiti na nagbigay liwanag sa madilim kong mundo. Oo, Mama. As long as we're together. Nagtungo kami sa labas at sumakay ng sasakyan. Hawak ko ang malalaking bag na puno ng pera at mga gamit. Walang ibang tao, kundi kami ng anak ko. Walang Janrick, walang Leo, walang sino man. Kami lang at ang mga desisyon ko na kailangang ipaglaban para sa sarili ko at sa anak ko. Pagtapos naming magtungo sa isang lugar na mas tahimik, mas safe, at malayo sa mga alalahanin, naramdaman ko ang kahit kaunting katahimikan. Ang mga gabing puno ng takot at galit ay nagsimula ng magbago. Pero may mga tanong pa rin sa aking isipan. Paano ko ito ipapaliwanag kay Janrick? Paano ko siya haharapin? At ano ang magiging buhay ko ngayon na wala na siya? Ang gabi ay patuloy na nagpatuloy. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na lang ang maghuhusga kung paano ko itutuloy ang laban kong ito. Habang binabaybay namin ang kalsada, ang bawat kilometro ay parang isang hakbang patungo sa bagong buhay. Ang mga ulap sa kalangitan ay tila nag-aanyaya ng isang bagong simula. Isang simula na hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero alam ko na ang pinakamahalaga, wala na kami ni Janrick sa masalimuot na nakaraan. Wala na ang mga sugat na iniwan niya sa akin. Wala na ang mga pangako na hindi niya tinupad. At wala na ang mga sakit na paulit-ulit ko lang tinanggap. Anak, magiging okay tayo. Sabi ko habang nagmamasid ako sa paligid. Ang mga puno, ang mga bahay, ang mga tao. Lahat ng ito ay tila hindi pamilyar. Ngunit para sa amin, ito na ang bagong mundo na gusto ko. Ang anak ko ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung anong naiisip niya. Kung naiintindihan ba niya ang bigat ng mga nangyari. Ngunit alam kong may mga pagkakataon na ang pagiging bata ay isang uri ng kalayaan. Kaya pinilit ko siyang ngitian at hinawakan ang kamay niya. Nandito na tayo, anak. Magiging masaya tayo. Makikita mo. Sumulyap siya sa akin at ngumiti. Magkakaroon ba tayo ng bahay dito? Ngumiti ako ng mas malawak, kahit na may kaunting lungkot sa aking mga mata. Oo, anak. May bagong bahay tayo at mas magiging masaya tayo doon. Hindi ko alam kung paano magiging madali ang lahat. Hindi ko alam kung gaano katagal bago kami maging tunay na masaya at makalimutan ang lahat ng mga hinagpis. Ngunit ang pinakamahalaga, iniwan namin ang lahat ng masalimot na kahapon. Hindi ko na kailangang magpakita ng masaya sa harap ng mga tao na nagdulot ng sakit sa akin. Hindi ko na kailangang itago ang aking kalungkutan at takot. Hindi ko na kailangang magpanggap na okay lang ang lahat. Isang araw, sana, matutunan ng anak ko na kahit gaano man kabigat ang mga pagsubok, kaya niyang magpatuloy. Kaya niyang magsimula muli. Kami ay magsisimula ng bago. At sa bawat hakbang namin patungo sa hinaharap, iniwan namin ang mga kabiguan sa likod. Ang buhay namin ay hindi perpekto. At alam ko na marami pang pagsubok na darating. Pero sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang hakbang na ginawa ko para sa aking anak at sa sarili ko. Iniwan ko si Janrick. Iniwan ko ang lahat ng nagpapahirap sa akin. At hindi ko na kailangang magbalik sa nakaraan.
Isang bagong simula ang naghihintay sa amin. Isang buhay na puno ng pag-asa, pag-ibig, at mga pagkakataon para magbago. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong naniniwala na kaya ko nang magsimula ulit. Magkakami ng anak ko. Magkakami laban sa mundo. Mga kasirin, sana ay nahanap niyo ang lakas at pag-asa sa kwento ni Jeneline. Ang buhay ay puno ng pagsubok, pero tandaan, hindi tayo nag-iisa sa ating laban. Kaya, kung ikaw man ay dumaan sa sakit o paghihirap, huwag kalimutan, may bagong simula sa bawat araw. Hanggang sa muli, mga kasirin. Mag-ingat kayo at patuloy lang sa laban. Keep your head up and stay strong. Peace, love, and good vibes lang tayo.